Ang problema po kay Gabby is mental development. Medyo may diferensya po sa pag-iisip. Pero pagka kinausap mo naman po, minsan nakakaintindi naman po. Nakutusan, nakikipaglaro pa nga po sa ibang bata. Tapos kahit sa matatanda, nakikipaghalo biro. Paano ba maglaro ng People versus the Stars? Ganun po siya nung nag-aaral po siya ng kinder. Sabi nga rin po yung teacher, hindi nga rin po siya nakakasabay sa mga kaklase niya. Mga klase niya, marami na susulat siya, medyo mabagal pa rin. Dati po kasi pautal-utal lang po yun, dulo-dulo lang po yung sinasalita niya. Tapos yung malaki na, mga banda. Nung nag-aaral na siya sa Kalumpit, medyo unti-unti din diretso yung salita niya. Noong 4 to 5, nagpa-check up po kami sa doktor. Hindi naman po sinabi ko anong nakita bata. Sabi lang sa akin, dalhin daw po sa PGH. Meron daw po yung doktor na yung talagang sa utak daw po. Hindi na kami nakapunta dahil nga po hapon na. Isa pa, wala pa kami kakilala sa PGH. Pray na, pray. Asawa ko, sa makabilang bahay, yun po ang kagustuhan niya. Kahiwalay po kami noong January 9, 2017. At tatlo po yung anak ko, panganay ko si Gabby. 13 years old po si Gabby. Si Angela is 5. Si Angelica is 7. Trabaho ko, ako ay school service sa mga pamangking ko ng tricycle ko. Kinikita ko po ay mga 2.5 isang buwan. Kinikita ko ay medyo kapos nga lang po. Pang-araw-araw, dahil nga po sa mahal nga po ng gasolina, yung kalahati nakikita ko, sa gasolina lang napupunta. Pagkaya naman po, kada araw, wala naman ko yung problema. Kaya nga po, binibigyan nga po kami ng mother ko. Kahit pa paano, mayroong tumutulong sa amin. Nung mag-grade 3 dapat, regular dapat siya. Sabi nga rin po ng mga teacher, hindi raw po pwedeng pang-regular po yung ganong klaseng bata. Kaya sabi sa akin, dali ko nga rin po sa SPED. Karang taon, nalaman namin na may SPED na nga po dito sa eskwelahan, sa Purilan. Timano, pinerol ko na po agad. Most improved po yung natanggap po niyang medal. Yun lang po ang kauna-unahan niyang medal na natanggap niya. Ano po sa klase, masipag po sa klase, tsaka matulungin. Masarap po, pasok at yung tututunan. Gigisa pa ako, Papa, liligo, bibihis po. Bibihis po inyo, baon. Tapos po yun, tresa po sa eskwelahan niya. Dati, nakahatid ko po sa eskwela. Naka-single lang po kami. Ngayon, nagbabike na lang po siya papasok sa school. Pangarap ko po kay Gabby, makatapos ng pag-aaral. Para naman po hindi siya tinutokso ng ibang bata. Niloloko po siya. Neurologically speaking, ibig sabihin yung neurological functions niya, okay naman siya. Probably nahiya lang siya, pero nagagawa naman niya yung mga dapat gawin. Intellectually, siguro doon siya medyo may challenge. Like for example, yung pagtanggap ng information at saka yung pag-express ng gusto niyang i-express. And
Glenn, tingin ka lang sa akin. Okay. Naririnig mo ba yung ingay sa kaliwa o kanan? Merong tinatawag na delay sa pag-develop niya. Generally, yung lahat ng mga bata, no, dumadaan sa mga tinatawag nating developmental milestones. So by the age of 2, by the age of 3, 9, etc., dapat meron na silang na-accomplish sa growth nila or development. Pero kay Gabby, parang merong delay. So ngayon, ang nangyari, 13 years old na siya, pero yung developmental stage niya, mga 9 years old lang. Yung sense of achievement niya, yung self-esteem, nanggagaling rin sa achievements niya na mapalapit sa pangarap. So if he's able to direct the traffic or do something like what the police do, o di parang may sense of achievement rin siya. Okay, ngayon, ilabas ang dila. Taas ng dila. Down. Once in a while, kailangan ng therapy, tinatawag nating talk therapy, para ma-express na yung damdamin niya. Bukod sa talk therapy, kailangan rin ng speech therapy para naman yung pag-pronounce, yung diction niya, yung ma-connect yung pag-iisip niya sa sasabihin. Itaas ang isang paa. Dapat nakapikit ka. Pikit. Sa isang session, medyo mahirap ma-evaluate talaga yung condition ni Gabby because he has to undergo a lot more tests, social tests, yung academic abilities. So all of that has to be tested before we can really give a diagnosis.